Rossi Macho TC175. So, naging problema ng motor na to is sobrang dragging. Kahit bago yung lining, kung ganyan ang status ng clutch plate, wala rin yan. So, ang gusto ng may-ari is palitan na itong buo ng high speed. Ito yung ating kakabit. Pang motor start to or primary gear. 21 teeth na plug and play dito. Parehas lang yan. Ito, okay lang yan kahit anong posisyon yan. Wala naman timing yan eh. Ito yung sa motor start, ito yung sa Rossi. So tingnan nyo yung pinagkaiba nila. Ito yung pang Rossi, ito yung pang motor start. Ito yung pang motor start. Ito yung pang Rossi. Ito kasi napuputol to. So may mga nakikita kayo ng mga napuputulan nito. Ito yung kasama ng motor start mga tol. Ito yung dati sa Rossi, yung stock nya. Pero same lang naman sila. Importante ito, meron tong play. Ayan. Kung kumakagat siya, tigas siya. Diba? Good evening mga tol. Meron tayong ginagawa ngayon, Rossi Macho TC175. May sticker ko po. So ano kung nakita nyo na tong motor na to sa vlog ko mga tol, no? Ito yung nilagyan natin ng ininstalla natin ng oil cooler. Ayan, hanggang ngayon okay pa naman siya. So ang naging problema ng motor na to is sobrang dragging, lalo na kapag mainit na yung makina, no? Ang kwento sa akin ng may-ari, yung may-ari kasi nito kumpare ko eh. So ang kwento niya sa akin, kakapalit ng down lining nito. And then mga ilang buwan, lumabas na ulit yung dragging, no? Sobrang dragging doon lalo kapag mainit. Kanina umaga tinesting ko, talagang may dragging siya. And then binuksan ko yung yung clutch side. So ito yung nakita natin. So tinanggal ko yung oil pump kasi may gustong gawin dyan yung may-ari. So ito yung kanyang clutch housing. Wala pa namang tama. Ayan, goods pa, ang ganda pa nito. And then ito yung clutch sub nya, goods pa rin to. Ayan o, goods pa rin yan, na wala pang wala pang kanal, so wala pang kain. Ito goods pa rin to. Yung front nya ay yung sa back, sa likod ng clutch sub, wala ring tama. Ang may tama mga tol, ang problema ito yung clutch plate. Tingnan nyo yung kain ng diba? Ayun yung kain ng plate, tingnan nyo, may makintab, may merong hindi. So hindi pantay-pantay yung kain ng plate, ng clutch plate. Ito yung nagkukos ng dragging, lalo na dito sa likod. Ayan, tingnan nyo, ayan, ang kakapal pa ng lining nyo. Ang kakapal ng lining nya. Pero yung clutch plate, ito rin, ayan o. Kahit bago yung lining, kung ganyan ang status ng clutch plate, wala rin yan, no? Diba? Ayan ang nagiging cost ng dragging. So ang plano ng may-ari dito, papalitan ng high speed na gearings, no? So ang stock kasi na ito 73, ito 20, ilan ba to? 39. Tapos itong pinion gear nya ay yung yung primary gear 15, 16, 17, 18 teeth. Ito may napanood nyo kasi sa mga vlogger, no? Sila yung ayan, nagko-convert sila ng high speed niyan. So ang gusto ng may-ari is palitan na itong buo ng high speed. So papalitan natin to ng 70, 37, tapos 21 yung primary gear, no? Yung main gear. So yun ang plano ng may-ari dito. Palit ng lahat to, palit to lahat. So yun, update tayo mga tol. Ito na yung mga pyesa ng TC175 na ginagawa natin. I-convert natin sa high speed na panggilid or clutch system. So ito yung ating kakabit, pang motor start to. Motor start, ayan, pang kamao, 70 teeth. 70 teeth pang motor start. Hindi, ito siya, assembly na siya mga tol. Assembly na siya. And then ang presyo nito is 1.9. Assembly na yan. Yan. Kompleto na yan. So 5 spring na siya. And then 6 na yung lining. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then 70 teeth. Ito kasi 73 teeth to. Tapos 5 lang lining nya. Ayan, 5 lang. Tapos 4 lang yung clutch spring. So ito yung galing dun sa
TC175, so hindi na natin ito ikakabit, no? So ito na ikakabit natin. And then dito naman sa main gear or primary gear, 21 teeth. Yan, 21 teeth yung ikakabit natin na pang motor start din. Ayan, motor start. Ito pala kasama to dito. Ito yung galing ng TC na 18 teeth lang, no? 18 teeth lang yan. Kaya tingnan niyo yung pagkakaiba niya. Diba? So mas malaki to. So ito ikakabit natin, ito hindi na to. And then sa oil pump naman, 37 teeth yung ikakabit natin na dati, ito yung stock na 39 teeth. So ito guys, pang TC125 to, kasi hirap pumanap ng pang motor star eh. Pero 37 teeth din to, 37 teeth din to na pang TC125 na plug and play din to, parehas lang yan. Ayan, so ito na may kakabit natin mga tol. So ito, hindi na natin kakabit yan. So una yung ilalagay itong oil pump, tapos lalagyan nyo na siya ng langis, pasalubungan nyo na para mag-function agad siya pagka start yung makina. And then pagkabit nito, hindi naman kayo magkakapali kasi hindi naman papasok pag mali eh. Pero meron niyang arrow, ayan o. Ayan na, may arrow siya. So nakatutok siya dito pag ganito. Ganyan. So next natin itong gear, primary gear. Ito okay lang yan kahit anong posisyon yan. Wala naman timing yan eh. Basta tatama lang sila ni pump. Yan. So pasok. So next is itong clutch housing. Lagyan muna natin ito ng langis. Saka natin ito ipasok. So yan guys, no? So lapat na sila. So lapat na yan, mga yan. No, yan. Sunod natin tong spacer dito sa may loob. So ito nga pala mga tol, take note lang, magkaiba ng ito na yung clutch lining ng pang motor start. So magkaiba sila ng clutch lining ng Rusi. Ito na marinate ko na siya sa oil. Kuha tayo isa. Ito yung sa motor start, ito yung sa Rusi. So tingnan nyo yung pinagkaiba nila, diba? Malapad yung sa motor start, yung sa Rusi nakitid. Ayan. And then isa pa, yung kanyang clutch plate, iba rin ang design. So kung mapapansin nyo to, malapad din siya. And then ito, makitid din yung pang Rusi. Ito yung pang motor start. At isa pa, yung kanyang ngipin is hindi siya fully tooted. May laktaw, tapos may ngipin, may laktaw, may ngipin. So ito, may ngipin siya lahat, no? Siyempre magkaiba rin sila nito, itong clutch hub. Ito yung pang motor star, ito yung pang Rusi. So kung mapapansin nyo, magkaiba talaga. So pagsalpak pala nito, ganyan ang posisyon ng nyo, clutch hub. Unahin nyo yung lining. Ayan, lining. Pagkalagyan ng lining, sunod nyo yung plate. Yung matalim sa labas, ito yung matalim na part, kasi yung sa loob niyan, yung kabila niyan hindi yan matalim. So ito yung sa ibabaw, ganyan. And then lining ulit, lining, and then clutch plate, ganun ulit, matalim sa ibabaw, salit-salitan lang. So kompleto na siya. 6 na lining, 5 clutch plate. Nilalagay na natin siya dito. So yung kailangan papasok itong mga ngipin na to dito. Hindi naman yan. Ayan, pasok na siya. Then release natin yung isa. Release natin itong isa. Ayan, ganyan siya. Saka na natin siya papasok dun sa housing.
So next mga tol, ito lock washer. So nakalagay dyan outside. Ayan, outside. So ito yung paganyan. And then castle nut. So next natin mga tol, yung 5 spring. So 5 na yung spring na ito compare dun sa stock niya na 4 lang. So lagyan natin dito. So make sure nakalapat to ng maayos. Yan. Then itong pressure plate. So ito mga tol, make sure lang na nakalapat ng maayos dito yung mga spring dito. Ayan, make sure na nakalapat diyan. Kailangan wala siyang nakababa. No, yan napantayan, di ba? So kailangan nakalapat yan kasi pagka may hindi nakalapat ng maayos, ito kasi napuputol to. So may mga nakikita kayo ng mga napuputulan nito. Ayan. Okay. Ganun yung ano na nangyayari. So pagkalagay, may naipit pala na spring, so hindi napansin kaya napupuwersa to, napuputol, no? So kaya kailangan bago nyo siya, pag hinigpitan nyo siya, tingnan nyo kung naiipit na maayos or may nawawala sa align para sigurado. And then sa paghigpit na ito mga tol, ang pattern niya, kung 5 yan, ang pattern niya pa star. So kung 4 lang naman yan, ang pattern niya is pa X. So ito pa star kasi 5 to eh. And then kada higpit nyo, titingnan nyo yung check nyo yung spring kung lapat pa rin. Yan. Yan. Then i-check nyo ngayon to kung pantay-pantay sila. Yan, pantay-pantay naman sila. Kapag ka mayroong isang nakaumbok dyan or nakaangat dito sa mga yan, ibig sabihin mayroong hindi lumapat or may spring na naipit. So yun yung basihan ko para masabi ko na pantay na yung higpit. Then higpitan ulit natin ng pa-star, huling higpit. Na. Then ilagay natin tong release bearing or pilot bearing. Ako kasi tawag ko dito release bearing kasi nasa may mismong pressure plate siya eh. Sa mga sasakyan kasi release bearing ang tawag. And then itong push rod, ito yung kasama ng Motorstar mga tol. Ito yung dati sa Rusi, yung stock nya. Pero same lang naman sila. Ayan, pareho lang naman ng haba. Hindi na laki. So ito na yung kakabit natin yung bago para iisa sila. Ayan. And next natin mga tol is ito. Then ganun ulit. May washer outside. And then castle nut. So yan, nalagyan na natin lahat, no? Kompleto na yan. Lagyan natin tong cover. Langis lang yan or grasa kung meron. So yun mga tol, nakabit na natin at bibigyan ko lang kayo ng konting tip para dun sa mga gumagawa ng clutch or nagko-convert ng clutch or kahit anong motor na may clutch or kahit anong sasakyan na may clutch. Importante ito, meron tong play. Yan. Lalo na kapag wala pang cable, dapat may play yan. Kasi kapag ito walang play, halimbawa, pinagalaw nyo, ayaw. So ibig sabihin yan, tukod yung rod. Yung dun sa may release bearing, ibig sabihin tukod yung dito. Kapag ganun mga tol, hindi yan mananakbo. At isa pa para malaman nyo yan kung tukod, lagyan yung kickstart, kailangan hindi siya lulusot. Kasi kapag lusot siya, hindi rin yan hindi lapat yan. So, lagyan natin to. Kailangan kakagat siya. Ayun, kumagat. Oh, kumagat. Kapag hindi yan kumagat, kapag lumusot lang siya ng ganon, ibig sabihin, tukod yung rod, magbabaklas kayo ulit nyan.
So yun, kunting tip lang mga tol sa paggawa ng clutch. So yun mga tol, nakompleto na natin. Hindi bilangis na rin yan. So hindi ko pa kinabit yung clutch cable kasi papalitan ko po ito ng clutch cable. Pero ngayon paandarin muna natin siya. I-kick natin mga tol para katunayan na kumakagat yung ano, yung lining. Ay, patay. Yung kumakagat siya. Tigas oh. Diba? Yan. So yun mga tol, okay na yung motor. Na-testing na rin natin. Palitan ko ng cable. Kaya lang, yung cable pala na order ko is pang Rossi 150. So medyo mas maiksi siya, kaya dito ko na siya pinadaan. Dati kasi nakaganon yan eh, dito sa may kabila tapos pataas. Ayun, na-testing ko na siya dito. Tapos sinubukan ko siya sa straight. Bumilis siya mga tol, gumanda yung takbo, gumanda yung andar, nawala yung vibrate. Kaya lang ang tagal manghingi ng cambio. Yung pala naka 34 siya, 34 na sprocket sa likod. Ayan o, 34. So mas maganda rito 36 or 38 para balance yung ano, kasi high speed na yung transmission or yung panggilid, yung clutch side nya, tapos high speed pa yung sprocket. So masyadong mahaba yung ano, paghingi niya ng cambio, nakakabitin sa kalsada. Kaya mas maganda medyo taas-taasan yung sprocket. Mas maganda mga 36 or 38 sa likod. 1436 or 1438 goods na yan. So hanggang dito lang ng mga tol yung video na to. And kung nagustuhan nyo itong video na to, paiwan na lang ng like. And then subscribe na kayo kung di pa kayo nakasubscribe. And hit na yung notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload natin sa aking YouTube channel. No? So yun lang, ride safe sa ating lahat. Peace.